Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Munting kalaman nga pala. Nako, eto na po. Asar talo po yata itong magkapatid na Remulla kay Seto Rodante Marcoleta. Di ba? Alam naman natin na si Seto Rodante Marcoleta talagang matapang at talagang matalino, no? May mga technique siya na kung saan mapapalitaw niya ang katotohanan, no? Tulad na lang ito na ngayon na sa Net 25 po na doon siya kagahapon na kung saan in-interview siya kung nasaan si Bato, ayon sa kanya, tila parang dito lumalabas na kasama niya o nagkita sila kasi napapirma po doon sa pinapapirmahan niya po. No? So, ibig sabihin po, marami na sasabi na makasalanan daw si Marcoleta kasi tinatago si Bato. Teka muna, ano bang kaso ni Bato? Nagtatago ba si Bato? Si Bato, hindi malaman at confirm kung nagtatago siya o hindi. Pero syempre, ang hinala ng iba, obviously, na si Bato umiiwas doon sa ICC na syempre, kita niya naman, di ba, napaliwanag na yan na nakaraan na hindi kaduwagan ang pag-iwas. Dahil pag ikaw, sumugod ka sa digmaan, wala kang baril, ang tawag sa'yo doon, hindi matapang. Ang tawag sa'yo doon, katangahan. Di ba? Si Bato, alam nila nangyari kay Tatay Digong. Hinuli na walang due process. No? Siyempre, hindi malayong mangyari na ganunin din siya. Baka one day, pumasok siya sa Senado, palibutan siya doon ng kung anumang otoridad, hulihin siya, dalhin sa ICC. Di ba? Ayaw niya mangyari yon. Siguro, yun ang hinala ng iba, allegedly. Ngayon, siyempre, itong si Senator Dante Marcoleta, malikot siguro ang talino niya, no? Totoo naman. Ano naman kung nagkita sila? At kung hindi nagbigay si Rodante Marcoleta ng address o pagkikita nila kung saan lokasyon, wala na kayong pakialam doon. Bakit? Privacy nila yon. Una-una, walang warrant si Bato na inilalabas sa dalawang bansa. Una, Pilipinas at ICC. Dito sa style ni Marcoleta po, lumalabas dito, kung talaga may warrant ang ICC, ilabas nyo na. Di ba? Kasi dito, ang taktika to Di ba? Kaya wag yung sasabihin na si Senator Rodante Marcoleta, tinatago niya si Bato. Hindi niya po tinatago at hindi siya accessories para itago o para alam ni Marcoleta at di sinasabi sa otoridad. Dahil wala pa pong kaso sa Pilipinas ito. Di ba? Sa ICC? O bakit? May jurisdiction ba ang ICC sa atin? O sige, palagay natin ang ICC, no? Hinahanap na siya. Wala silang karapatan. Ako, sa aking opinion, wala silang karapatan dito. Nagkaroon lang sila ng karapatan dito dahil niya allegedly tinulungan ng ating gobyerno na dapat justice system natin sa Pilipinas ang lumutas niyan. So, dito, sa ginawa ni Senator Marcoleta, napapirma niya si Bato, maraming ugong-ugong. Dahil alam naman natin, mga kamunte, alam naman natin na itong si Bato de la Rosa, monitor ng mga Remulla. Lalo to si John Vic, si ganyan, si Boy Rally. Diba? Itong si Boy Rally, tawag ko dito, Boy Rally, Boy Yabang Boy Rally. Minomonitor namin si Bato. Bakit nyo minomonitor? Asa ng warrant? Bakit ganyan kayo? Ano ba ito minomonitor sa Bato? Ano meron? Diba? Inihayag ni DILG Secretary John Vic Remulla na matagal nang minomonitor ng mga otoridad ang galaw ni Senator ni Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng mga ulat ng inisyong arrest warrant umano ng International Criminal Court. Sa panayam, sabi ni Remulla na hindi nawawala ang radar si de la Rosa. Wow, talaga active na active kayo sa panguhuli, no? Pero yung mga pinangalanan, na-identify kung sino nagnakaw, at mismo nagsalita na budget chairman of appropriation, Saldico, binaliwala nyo. Ang nakakatawa doon, pinagpansin yung kay Sarah Bagman niya na naka-affidavit lang, tapos mas pinaniwalaan yon kaysa doon kay Saldico. Sa bagay kasi nga, alam na namin yan, kahit di nyo sabihin, alam na namin kung ba't nyo pilit na nililisa ang mga issue, no? Ngayon nga, we are monitoring him. Alam namin kung nasaan siya at hinihintay lang namin kung may utos talaga ang korte o wala. Palipat-lipat siya sa mga bahay, sa mga kaibigan niya, tinatago siya. Siyempre, mga kaibigan nito, hindi naman ordinaryong tao, no? Mga kaibigan to, mga senador, okay, mga dating PMP, alam yun, kung meron ba akong kaibigan. Isa dito, nabasa ko sa comment, may tawa ko natawa ako sa basa ko sa comment na tinatago daw ni Marcubeta, patawag nila, tinatago daw. Anong tinatago?
Napapirma lang, tinatago na. Di ba? Oh, wag kayong si Saldi hanapin nyo. Kasi yun ang may issue. Yun ang nagsasangkot sa Pangulo. Bakit pilit yung nililihis? Di ba? Nakakatawa pa. Ito pa. Ito, Chore na naman to. Hindi, Chore, nabasa ko pala sa comment. Sa paghahanap daw po hindi paghahanap, sa pagbo-monitor nila, pinuntahan, hindi naman pinuntahan totally. Chismis na naman yon. Nabasa ko lang na itong si Remulla, baka daw pumunta sa bahay ni Marcoleta. Hindi kasi kaibigan, naka-monitor sila eh. No? Ang masama nito, baka pumunta doon, di ba, sa bahay ni Marcoleta. Asa si Bato? wala pa namang warrant yun. Nabasa ko lang yon na isang malaking kaingotan kung pupuntahan si Marcoleta doon. Di ba? Desperado kayo, madampot si Bato? Pag lumabas ulit si Saldi sa video niya, pustahan tayo, ilalabas nila warrant kay Bato. Hindi alam kung warrant. O maglalabas siya ng panibagong issue na tatakip doon sa bagong video ni Saldi. Hindi ko alam. Mag-iisang buwan na po na si Saldi walang upload sa kanyang social media. Ngayon, duda ko, pag naglabas na naman ng video yon, may papa-issue na naman silang papanakip doon. Maari si Bato talagang idamputin, di ba? Yun ang mga tsorya ko na naman yan, no? Tsorya na naman yan, no? Ayon kay Remulla, gumagamit umano'y ang senador ng iba't ibang sasakyan at tumutuloy sa iba't ibang mga lugar kasama ang ilang kaibigan na pinaniniwalaan nagtatago sa kanya sa loob ng 3 linggo. Sinabi sa kalihim ng 6 na magkakaibang lokasyon na nagmamonitor ng DILG kaugnay mga galaw ni senador. Biruin mo si Bato de la Rosa, minamanmanan nila kung nasaan. Diba? Pero si Gutesa hindi nila alam kung nasaan. Di ba? Nakakatawa eh. Bakit? Wala silang pakialam kay Gutesa kasi alam nila, sige, kung si Gutesa man, si Gutesa ito, nag-iimbento ng kanyang sinasabi, di ba pambibintang yon kay Romualdez? Tama? Ba't di nyo kasuhan si Gutesa? Ba't di nyo kasuhan? Pambibintang yun O bakit? Kasi lilitaw ang katotohanan. O kasuhan nyo. Si Bato nahahanap nyo, namomonitor nyo kung saan. Wala pa naman itong kasalanan na talagang totally Asan ba yung ICC warrant na yan? Sa tingin ko, hindi papayag na ang Supreme Court ito. Kasi isipin nyo hindi naman senador ang dadamputin natin, kundi yung karangalan ng ating bansa. Walang isusuko nyo naman ang soberenya natin? Ipapahiya nyo naman ang ating Pilipinas? Lugmok na nga tayo, papahiyaan nyo na naman para lang makaligtas kayo, makabawi kayo sa galit, saka sumisip-sip kayo sa mga dila, sa mga pink Kasi ang inaasahan nito, ang inaasahan ng mga talk, ito, tsorya lang at dito tsorya pala, nabasa ko doon sa mga social media, kasi may ligaw magbasa ng comment kaya marami akong alam May nagko-comment do marami na tandem daw si Risa sa si Tulfo. Ngayon, sabi, in tsorya, para daw hindi makulong itong mga Marcos o itong si BBM o hindi maproteksyonan, chismis lang to, huwag yung paniwalaan nabasa ko lang to. Pag nanalo yung Pinklawan, basta ay loyalista, susuporta sa Pinklawan. Yan ang tsorya niyan. Kaya ngayon, mahal na mahal ng mga loyalista ang Pink, at ang Pink, mahal na mahal din ang mga loyalista na dati nagsusukaan sa isa't isa. Para lang kanino, wag lang maupo si Sara. Kasi pag naupo si Sara, alam nyo na. Di ba? Gayunpaman, nilinaw ni Remulla na hindi itinuturing na fugitive si Senator Bato. Hindi pala Kaya hindi nagtatago Hindi naman nagtatago, sabi ni Senator Bato de la Rosa. Sabi ni Rodante Marcoleta, hindi naman nagtatago si Bato. Dahil wala pang formal na opisyal o utos mula sa ICC na dapat ipatupad ng pamahalaan. Confidential di umano ang mga eksaktong lokasyon na ayaw pang ilabas ng DILG habang patuloy ang pag-verify. Ang galing nyo naman. Ibig sabihin nyo, walang tulugan, 24 hours, alam nyo, asa si Bato? Ano yan? Sa loop, ano lang yan? Sa anime na nangyayari yan. Wag nga kayo, pinagluloko nyo tao Di ba? Para bang pangatlo si Bato sa pinakamalaking boto. Milyon ng boto niyan. Ganong karaming boto, ganong karaming Pilipino ang pinagluloko nyo. Di ba? Dito inaamin naman ni Bato kung may kasalanan siya Dito justice, ito
Sa mga bumoto kay Bato, hindi naman inaamin naman nila kung nagkasala si Bato basta litigation sa Pilipinas. Hindi sa ICC. Dito, justice system sa Pilipinas. Ba't nyo gusto ipawang sa ICC ang mga yan? Ano ba meron sa ICC? Ba't nalab nyo yun? Di ba? Sa ngayon, nananatili sa DILG ang pahayag na handa silang kumilos, ngunit ayon lamang sa batas at sa anumang formal na kautusan ng korte. Yun! Kaya hindi po tinatago ni Marcoleta si Bato. Hindi ko alam sa kaanumang kaparaanan ba't niya napapirma si Bato. Hindi ko alam, hindi naman sinabi ni Bato, ni Senator Rodante Marcoleta, na kasama niya, nagkita sila, o nakamayan niya, nakadaungang palad niya si Bato, napapirma niya. Wala naman siya sabi nga, basta napapirma. Hindi ko alam kung electronic yon or kung yung pirma niya alam mo yon, pinapirmahan lang sa kanya. Hindi ko alam eh. Di ba? Si Marcoleta tanongin nyo. No? Yon. At kung sakali man, eto na-imagine niya na iba. Totoo yung nagko-comment eh. Kung sakali man talaga si Bato, ang sakit sa ilaw, kaya na pa ako nasaktan sa ilaw. May ilaw kasi sa harap ako, nasaktan ako eh. Nasisilaw ako. Kaya kung si Bato man, kung halimbawa, malamang ito senaryo niyan. Kung si Bato man halimbawa, nakausap ni Marcoleta, at talaga naglabas ng ICC warrant, tsak na tsak pupuntahan ni John Vic itong si ano eh. So, senaryo lang chore lang pupuntahan niya si Marcoleta para alamin eh. Isa sa mga iimbestiga si Marcoleta eh. Oh, malamang yan, di ba? Kung talaga may ICC. Pero sa ginawa ni Marcoleta, para papaisip tuloy ako, para bang meron ba talagang ICC warrant o binablap nila si Bato? Tapos sabi ni Trilling, pwede daw makasuhan si Bato sa ginagawa niya, hindi pagsipot sa mga trabaho niya. Antindi, no? Maraming congressman hindi sabi niya ni Torion, abogado ni Bato, maraming congressman di pumapasok 2 buwan na. Hindi niyo naman sinisita. Bakit? Kasi kaalyado? Tanong ko lang. Yeah? Ngayon, alam mo dito tayo. Alisin natin to, ha? Dito tayo konti. Para matakpan, nakawa ng kaba ng wag yan. Ito. Lumakas po loob bigla ni Bato de la Rosa nung sabihin po, kagahapon, ano ba ngayon? 13 ba ngayon? 13. Hindi, kagahapon po siya hindi naman 13 yan mali yung date siguro. Yung pagka-announce po ni Marcoleta na napapirma ko si Bato at di na itatago si Bato, tila si Bato ay nag-post kaagad sa social media niya na doon ay lumakas loob niya siguro. Siyempre, sa tagal-tagal na kanyang hindi nagpaparamdam sa social media, walang paramdam sa totoong buhay, muling nag-post kagahapon sa official page niya na ito ang post niya, may bagong apo siya. Senator Bato sa wakas nagparamdam sa publiko matapos magbahagi ng larawan sa Facebook kung saan buhat niya ang kanyang bagong silang na apo nitong Biyernes, December 12. Tama. Happy to see you, may apo. Dito lumakas ang loob ni Bato. Siyempre, alam naman, alam mo si Senator Marcoleta, tapatin ko kayo Tapatin ko kayo. 60% pa lang ang pinapakita niyan. Pag yan nag 90%, di ba? Malaking pader ang babanggain nyo. Sabihin ko sa inyo, ako bunganga ko pa lang katumbas ko na 1 milyon di ba? Sa katwiran pa lang sabihin ko sa inyo, malaking pader ang babanggain nyo pag nyo si Senator Rodante Marcoleta. Yan ang tinitiyak ko lang sa inyo. Saan? Hindi naman banta to. Banggaan sa reasoning, sa katwiran. Kayo naman, isilang kayo. Banggaan sa katwiran. Malaking pader ang babanggain nyo sa katwiran. Di ba? Maputo na tayo dyan. Dito na po tayo sa ating talakayan po kay Senator Rodante Marcoleta na dito po ay kasi ang labas sa akin ito parang inaasar niya Remulla no? Pakinggan nyo.
Hindi raw nagtatago si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa warrant of arrest na umano'y inisyo laban sa kanya ng International Criminal Court. Katunayan, ayon kay Senator Dante Marcoleta, napapirma niya pa ito sa ginawa niyang committee report hinggil sa ginawang investigasyon sa anomalya sa flood control projects noong siya pa ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Nakasaad sa committee report sino-sino ang mga dapat papanagutin sa kaso ng mga anomalyang flood control projects, pero hindi raw nila natukoy ang mastermind dahil napalitan siya bilang chairman. Ang committee report ay Yun na nga kaya nga yun niya ang silbi ng ni Pepsi sa ni Boy Tago eh. Kaya gustong palitan si Marcoleta bilang chairman kasi niya ayaw tukuyin nila, ayaw nila matukoy yung pinaka mastermind. Si Marcoleta kasi ang gusto nila tukuyin mastermind. Pero tingnan mo yung dalawang matanda doon sa Senado, may ginagawa ba para tukuyin ng mastermind? Wala. Walang investigasyon, walang iniharap si Ping Lacson na Lacson, may iniharap ka bang magpapatunay na isa sa mga makapag-ambag sa investigasyon? Sagot ho kayo. Wala ho, di ba? Pero ho ba? Si Boy CCTV siya. CCTV kay Erwin, CCTV kay Marcoleta, pumasok si Gutesa. Wala siya nailatag diyan. Kung talagang magaling ho kayo mag-imbestiga, dapat may naidala kayo yung tao o kung sino man. Baka yung bagman pa ni Sarah humarap dyan. Alleged din na bagman kuno. Napirmahan sa mga kasamahan sa minority block ngayong linggo. Pero tumanggi si Marcoleta na magdetalye kung saan at kailan niya nakausap si De La Rosa para papirmahin sa committee report. O bakit? Karapatan ni Marcoleta itanggi yun. Eh, kesyo daw, tinatago daw si Bato ni Dante Marcoleta. Teka mo na, ba't tinatago? Saka wala kayong pakialam kung tinago yan, wala pang kaso. Ang masama ito, kung may kaso na sa Pilipinas, itinago ni Senator Bato, ni Senator Dante. Yun ang may kaso. Pero ngayon wala naman eh. Kasi kung may nahanap na si Bato, minomonitor lang, hindi nahanap. Minomonitor lang. Kaya may karapatan, kahit ako, itago ko si Bato rito sa bahay ko, lang problema eh. Di ba? Wala naman siya warrant eh. Asa na warrant? Si Bato, ba't natatago si Bato? Eh, pakialam nyo kung si Bato hindi nagpapakita sa inyo. Ano pakialam nyo? Ha? Diskarte niya yun. Tawag doon, diskarte. Hinahanap ba? Ewan, di ko alam. Napapirma ko doon sa minority report eh. Anim kaming nakapirma. Oo, nakapirma. Kasama pa si Senator Bato sa anim po? So, Oo, lahat kami pumirma. hindi nagtatago yun. Hindi nagtatago yun. Si Senator Marcoleta sabi hindi nagtatago si Bato. Pero saan, bakit hindi nagpapakita? Si Bato. Hindi, dalawa reason yan. Una, kaya hindi nagpapakita yan kasi baka nga talaga ambusin siya dun sa kagaya na kay Tatay Digong. Di ba, Tatay Digong, di ba, hindi napagandaan? Walang due process nangyari. Hindi lamang nakapila, huli kagad. Ha? Sa Pilipinas, pag uhulihin na yung mga nagnakaw ng mangga, huli kagad, kulong kagad. Pag politiko, medyo mayaman, hindi huli, press con muna. Magpaano muna yung mayor. May kailangan akong mayor, guilty, sa graft and corrupt. Ba't di nahuli hanggang ngayon? Kasi motion of reconsideration ba yun? Bakit yung mahirap? Walang ganun. Hinamo naman ni Senator Amy Marcos ang Department of Justice at si Ombudsman Boying Rimulya na isa publiko kung talagang may warrant of arrest laban kay De La Rosa. Kung talagang may ICC warrant, ba't hindi ilabas? Yun nga. Sabi na, andyan. Sabi naman ng isang kapatid, wala daw. Ano ba talaga? Alam mo dito sa pag-usapang ito, inaasar ni Senator Dante Marcoleta, piling ko yung dalawang Rimulya. Sabi ni Marcoleta, magsasagawa ng privilege speech ang minority sa susunod na linggo. Yun, naabangan natin dyan, baka kasama si Bato. Para questionin ano nga ba ang patakaran ng gobyerno sa mga kaso ng warrant of arrest mula sa internet. Yan ang sinasabi ko. Tamo maraming ko kontra nito. Bakit ka Marcoleta nangingialam? Pinatatagol mo Duterte. Hindi Duterte pinatatanggol niya yung karapatan ng Pilipino sa Pilipinas kung saan tayo ay dinadampot ng dayuhan dito isa-isa. Kung nadampot nga yung malaking tao, what if pa kaya yung mamamayan dito hindi protektahan? Ang tungkulin ng isang gobyerno sa Pilipinas, protektahan ang mamamayan sa Pilipino dito sa bansa natin. Lalo na tayo bumoto, naghalal sa kanila. At tayo ang taxpayer, tayo ang employer, sila ang empleyado.
Bakit mo papapayagan? Bakit galit ka pag nagtalakay sa ICC? Bakit? Kasi pabor lang sa'yo sa panahon ngayon na si Tatay Digong dinampot, pabor na pabor sa'yo, dampot. Pero baka isang araw, kamag-anak mo o isa sa mga politiko mong ina-idol mo, dampotin ng ICC, maniniwala ka na sa sasabihin namin na ang ICC walang karapatan dapat dito dahil soberenya ng Pilipinas ang isinusuko natin, hindi yung tao kung sino ang sinusuko. National Criminal Court. Kailangan anyang tignan kung nasusunod pa nga ba ang mga batas at may ibinibigay na due process sa sino mang biktima o sino mang naharap sa kaso at hindi maaring baligtarin ang batas. Pagka ba naglabas ng warrant of arrest ang ICC, mandatory ba na isusurrender mo na ang isang Opo. Due process ang kailangan. Oh, may mga ing naman diyan. Bakit sa panahon ni Tatay Digong may due process ba? Eh di wala tayong pakialam doon sa panahon natin ngayon. Ang tinutukoy. mayang Pilipino? Wag na yung senador. Kahit na hindi senador, kahit na tindera lang sa palengke. Bakit? Ibig mo sabihin na yung ICC mas mataas pa sa legal system ng ating bansa? Pag ganito na Correct! Di ba? Payag kayo, mas mataas sa atin? Pilipinas ka. Ikaw may jurisdiction doon sa Pilipino nagkasala. Kayo ipapahuli. Di ba? kasi ang nangyari, maulit lang ang kaso ng tila kidnapping na ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi pwede yun. Yung nangyari kay Presidente Duterte, hindi dapat maulit. Kasi lamang Oo. talaga sa atin sa ligang batas. Wala nang tataas pa doon. Kahit international ek-ek pa yan. Mas mataas talaga yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Siyempre. Yung due process, syempre. At Pilipino yan eh. Kung Pilipino, syempre, kailangan dadalhin muna sa korteng Pilipino. Kung makakuha sila ng warrant of arrest, ayun. Pero kung wala pa, walang visa yun. Tama. Ganun naman talaga, di ba? Ba't na iba na? Sige nga. Di sinasabi nyo, ayaw namin si Duterte kasi walang due process yun. Ngayon, gumagaya na kayo ngayon. Di kinain nyo na naman yung sinuka nyo. Ang hilig nila kumain ng suka, no? Yung ayaw nila kay Duterte kasi nagmumura. Yung mga vlogger dyan, mga loyalista, ayaw nila kay ayaw nila kay Duterte kasi palamura. Pero yung mga vlogger na mura sa social media, gustong-gusto nila, sinishare pa nila. Bakit? Kasi pabor sa gusto nila. Korte natin, nakilalanin o di kilalanin. Di kain suka na naman kayo. Yung mga warrant na linalabas na galing sa labas. May Corbera para sa mata Kailangan ating Tama panahon. ba ako? Hindi. Tama kayo. Sinasabi ko naman sa inyo, kung ako nagsalita, walang labis, walang kulang. Ito yung buo, painggan natin yung buo na kwentuhan nila. Siya po ang pinakasikat sa Senado ngayon. Yun na. Aking kumare, aking classmate, kasi classmate Alam mo, ito hindi mo pwedeng maliitin si Marcoleta bilang kaibigan ni Amy. Bakit? Talagang alam mo, ngayon lang nangyari to, Marcos, napadikit sa Marcoleta. Si Marcoleta, 17 years na po sa gobyerno yan, sa party list niyang sagip. Ngayon, hindi na, noon pa man magkakilala na yung dalawa na yan. Matindi pagkakasama ng dalawa na yan. ko rin naman sa House of Representatives. Nakakatuwa kasi, nagkakaisa sila. Di ba? Sana lahat ng gobyerno ganyan. Ayaw nila yung mga pinklawan. Ayaw nila makipagkaisa. May sarili silang kunong pag-aaral. Nasabi po ba kayo sa Nagtagal Kamara? kami, seatmate ko dahil alam mo naman, Marcoleta, Marcos. Oo nga po pala. So, gano'n eh. Kaya medyo close kami dalawa. Hanggang sa ako'y makarating sa Senado, ganun pa rin. Marcoleta, Marcos. Wala, inseparable talaga eh. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Mga kababayan, Senador Amy Marcos. Nako, Kilala ka, ma'am. maraming salamat at magandang hapon. Talagang walang iwanan kay Senator Marcoleta. Wala talagang iwanan. Hindi kayo iwan niya, Amy. Hindi ka tulad ng iba dyan, yung mga pare, yung ex-user. Nako, iiwan ka niyan. Hindi lahat ng pare, yung pare, may mga particular na pare lang. Iiwan ka niyan. Ito kasi, INC si Marcoleta, walang INC nang iiwan. Tandaan nyo yan. Maliban nila kung natiwalag siya, gumawa siya ng kasalanan. Pero walang INC na iiwan ka, tatandaan mo yan. Na kaibigan na kaibigan mo si Marcoleta, hindi ka iiwan yan, tapat yan.
Sabi ko nga sa inyo ang pinakamasarap na kaibigan sa lahat, walang iba, kundi INC at mapagkakatiwalaan. Yan, sasabihin ko sa inyo, real talk yan. Oh, pangalawa na lang ang Muslim para sa akin. Pati kami magkasunod. Ano ba yan? Kami yung kadenang totoo. Ayun. So, kami sa kadena at magkasama kami yung oposisyon. Ngayon, ayan na naman, magkasama na naman tayong minority. Mga kontrabida. Ganun ba yun? Pero tinatanong ni Jen kanina kung ako, ayoko na sumama sa BICAM. Ikaw na lang siguro. Ang sabi kasi, puro vice chairman lang daw. Wala nang gustong sumama. Ngayon, Salamat nanalo si Marcoleta. Ay, yung Quadcom, 'di ba? Yung Quadcom, nagwawala si Marcoleta sa Quadcom, 'di ba? Nag-aaway-away sila. Isip nila sana matalo sa senador to. Nanalo. Ay, Diyos ko po. Sakit sa ulo. ang sabi ko, at least may kinatawan kahit isa yung minority. Vice chair ka naman. Ayun, kaya vice chair okay ako, ka na. wala nang choice. Si Bato, hindi na mahanap. Ayun na. Tapos, si Hinahanap Jinggoy, ba? ewan, di ko alam. Sabi, alam daw kung saan eh, nasa Oo. pangalan. Ito yung buo. Nakita na rin kung saan-saan eh. Opo. kung saan- Ako, napapirma ko doon sa minority report eh. Ano ba? Kaya nga eh, sabi ko Anim kaming nakapirma. Oo, nakapirma. Kasama ba si Senador Bato doon sa anim po? Sa pumirma? Opo. Oo, bigay mo nga sa akin yung aking, Sige nga. yung aking, ano yun? So, totoo pala na talagang Minority alam kung report. saan. Cellphone. Oo. Mamaya, para ipakita ko yung, sige nga yung po, pirma sige. niya. Oo. Oo, lang. Ibig sabihin, hindi to electronic signature. Baka ito personal. Na nagkita sila o sa kapihan. Ito ngayon may lumabas na comment. Tatawa ko. Baka daw puntahan ni Remulla bahay ni Senator Dante Marcoleta. Hindi naman pupuntahan yan. Kasi una, wala pa talagang warrant yan. Pupuntahan si Marcoleta kung sakali lang, kung talagang nagtatago si Bato at talagang lumabas na yung warrant. Kami Hindi pumirma. nagtatago yun. Oo, andyan lang yan. Ay, hindi ko maintindihan. Bakit yung ICC warrant, kung talagang may ICC warrant, ba't hindi ilabas? Yun nga. Sabi na, andyan. Sabi naman ng isang kapatid, wala daw. Ano ba talaga? Oo. Hindi, diyan sa kwentuhan na yan, sabi ko nga sa inyo, ang parang, takin lang tsorya ko lang ang inaasar ni Marcoleta dyan, yung dalawang Remulla. Di ba? Parang, teka muna, minomonitor niya, di ba nagbitaw si Remulla, si John Vitt nakaraan, ng minomonitor niya, alam niya kung palipat-lipat sa mga kaibigan sa bahay. Siyempre, pag senador ka, ang kaibigan mo, maaaring senador, maaaring congressman, maaaring PMP chief, maaaring mga PMP, ba? Mga dati mo kasama sa trabaho, pwedeng ganon. Kaya, siguro, nalikot ang utak ni Senator Marcoleta. Sa akin lang to sorry ako lang ganun ba? Sinabi niya, parang lumalabas kasi dito, pag sinabi mo kasi napapirma mo si Bato, lumalabas na kasama mo, nakadaong ang palad mo. So, bagay na nakakaasar doon sa tao nagsasabi na nagmo-monitor kay Bato. Alam niyo na kung sino nagmo-monitor, yung Remulla. Di ba? Parang dito, asar talo ang ngayon Remulla pati si Boyie. Di ba? Parang kaya na lang to Hindi ko lang totoo yun. Yung kay Maharlika yata, sabi niya, panaginip daw niya Style din, no? Parang ako, panaginip lang. Nakausap na yan si Saldi ko. Parang gano'n no? Sa telepono daw. Sa telepono, gano'n na Pero, naman. Pareho ng Presidente Duterte. ang issue Pinakita dyan, lang ganyan. kinakailangan na si Sen Jaime tatayo. Alam ko tatayo siya yan. Opo. Isang araw, siguro mga Lunes o Martes. Pagka Alam mo, lumalakas ang loob ng mga senador ngayon. Siya si Robin, si Aimee, si Bongo. Lumalakas ang loob dahil kay Senator Dante Marcoleta. Ito, bibitaw ako magsalita. Bibitaw ako, pwede? Okay lang? Okay lang magbibitaw akong salita? Pero tsorya lang panaginip ko lang Kailan yung si Pangulong Duterte? Di ba matapang? Matapang, di ba? Talagang kakaiba. Talagang dapat katakutan. Eto, tsorya ko, panaginip ko. Triple ni Marcoleta to. Hindi ko sinabi mamamatay tao si Marcoleta. Yung bigat ni Marcoleta. Panaginip ko lang yan. Malaking pader ang babanggain nyo. Sabihin ko sa inyo. Sa katwiran. Yeah? Hindi, totoo lang. Kumakapit yung mga yan. Si Bongo Padilla, kapit kay Marcoleta yan. naglabas ng
warrant of arrest ang ICC, mandatory ba na isusurrender mo na ang isang Opo. mamamayang Pilipino? Wag na yung senador. Kahit na Para kayong bumangga sa napakalaking pader. Si Duterte, binangga nyo, parang nakulong pa nga eh. Sabi, wala kayong binanggang pader doon. Kakarampot lang siguro, konti lang yon. Pero ito, para kayong bumangga sa pinakamalaking pader na alam nyo. Diba? Hindi nyo kaya ipabagsak. senador, kahit na tindera Sa katwiran, ha? lang sa palengke. Bakit? Ibig mo sabihin na yung ICC mas mataas pa sa legal system ng ating bansa? Yun ang dapat nating mapag-usapan din sa Hindi Senado. po pwede yun. Yung nangyari kay Presidente Duterte. Ate. Yes, ang sabi naman na wala pang issue, wala pang injured party, wala pang maski ano. Kaya dinismiss yung kay Bato. Yun ang intindi ko eh. Oho. Kasi premature eh. Wala Premature pa daw. namang, wala pa nahuli. Wala May question yung ano, yung Oo. Wala pang maipakita yung ICC. Oo. Dapat may mahuli na halimbawa, may nahuling butiki halimbawa. Para meron ng actual case. Actual Ayun. controversy. Wala pang Doon kaso natin eh. matetes kung talagang kakasa ang Supreme Court. Kasi kung ako yung Chief Justice ng Supreme Court, Opo. tingnan mo na. Aha. Bakit? Mas mataas ba yung legal system o yung Ng ibang bansa, oh. ng ibang bansa kaysa sa atin? Oho. Hindi naman ako papayag sa ganyan kasi meron tayong saligang batas, sasabihin niya. Opo. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Bigla mo isasakay na naman sa kung anong nangyari. Sabi nga ni Sir Naimi, Uulitin pa yan. uulitin mo na naman yun. Oho. Samantala kung tutuntunin mo mismo yung mismo provision ng Rome Statute, kung sino man, halimbawa talagang nakapag-issue na ng warrant of arrest, Opo. makikialam pa rin yung yung judicial authority ng domestic court eh. Kasi para masino mo kung talaga yung sinabi na yun ang taong yon. Ayun. At Opo. kung halimbawa yung kanyang karapatan ay naproteksyonan. Opo. Kaya dadalhin mo muna sa korte, hindi mo dadalhin sa Villamor Herbes eh. Kaya kahit Totoo yun. Diba? Nakaraan, diba? kailangan natin Biruin mo, dalhin mo si Tatay Digong, bigla doon. Wala kayong pakialam sa damdamin ng mga Pilipino. Di ba? Doon dumami talaga ang survey ni Sara eh. Doon ko nakita yung survey na maraming pink na bumaliktad eh, na naging Sara na eh. At mga loyalista umayaw kay BBM eh, sa ginawa kay Duterte. Hindi dahil sa panagutin si Duterte, kundi yung Pilipinas pinahiya sa ibang bansa. matingnan, matest. Opo. Kung nasusunod pa rin ang mga batas, Parang hindi na eh. Kasi sabi, bendable na daw yung batas sa Oh, Pilipinas. paano ba naman yung ombudsman nakabendalo? Ibig sabihin, yun ang katwiran niya. Ibig sabihin, sa kahit anong kaparaanan, sa kahit anong dahilan, at sa kahit anong sitwasyon, pwede niyang gamitin yung sinasabi niya na pinanindigan niya na hindi naman daw na break, na bend lang daw naman. doon sa bagay. Papayag ba tayo doon? Ay, wag naman sana. Bendable. Oo. Depende kung sino kaharap. Oo. Pwedeng tumambling, pwedeng matibay, pwedeng bumaliktad. Ano ba yun? Oho. Hindi po pwede Bendalo pagkalaban nila, pero pagkakampi nila, hindi po pwede yun. hindi pwedeng baluktutin. Wala Hindi po. tama. yun Doon mo talaga. makikita ngayon kung papayag ang Korte Suprema. Mhm. So, purbahan mong baluktutin ngayon. Oo. Eh mukhang sa mga nakaraan na madaming kaso na isang pa sa Supreme Court, mukhang matibay at matatagang paninindigan ng Supreme Court na dapat susundin ang itinatadhana ng saligang batas. Lalong-lalo na yung sa mga paglilipat ng pondo. Eh, hindi po ba, Sen? So, Nanindigan ng Supreme Court eh. at least nakita natin ngayon na sinabi niya, ay, balik mo yan. Hindi mo dapat kinuha yan. 60 billion yata 60 yun. billion. Tsaka PhilHealth. Mhm. Oo. Oo, labag din O, sa pagkatapos charter ng yung, PhilHealth. yung PDIC. PDIC, mas malaki Oo. yata yun. Malaki pa. At saka yung may iba pala mga ahensya ng gobyerno, Sen, na kinunan din, pwede daw pala nilang gamitin yung naging desisyon
tungkol doon sa PhilHealth issue na para bawiin din po pala yung kanilang Oo. mga pondo. Yun din ang sinasabi ng mga GOCC at yung mga GFI Yun. na pare-pareho naman ang sitwasyon nila. May sarili Opo. silang charter, hiwalay sila, kumbaga korporasyon sila. Opo. Hindi sila directly under the mandate of the department. So hindi sila pwedeng pakialaman ng basta, hugutin na kung may Ayun. pera kung saan-saan. Hindi naman po pwede yun. Pero ang sumunod na tanong ngayon, bakit sa halip na sa uli, kukunin sa GAA? Kaya nga Pwede ho ba yun, Super Ate? Palagay ko, hindi po pwede yun, Oo. di ba? Isusoli yun, manggagaling sa National Treasury, Ayun, isusukli mo. Oo. Siyempre, hinugus mo eh. Kaya ngayon, nangangamba rin yung Maharlika Fund. Kasi yung pera nun, wala naman tayong bagong revenue. Ika nga, walang bagong windfall. Di ba? Dapat ganun eh. Hinugot din yan sa Land Bank at DBP. May narinig ako mga bankero, ang sabi, paano yun, isusoli rin ba ng Maharlika? Eh, di wala na pera yung Maharlika, nalo ako na. Lumalaki sunog eh. Laki nga ng problema nun. Kasi Lumalaki talaga sunog ngayon. Kaso wala kasi sa katinuan eh. Alam niyo na kung sino wala sa katinuan ng pag-iisip. Buti dyan si Senator Marcoleta. Alam mo, pa naging vice president to si Marcoleta, sabihin ko sa inyo, Titino Pilipina, sabihin ko sa inyo. Oo. 72 pa lang to eh. 72. Ilang taong pa, kaya niya pa 75, vice president siya. Matitino Pilipinas, sabihin ko sa inyo. Yan lang masisigurado ko. No? O yun, hanggang dito lang po muna tayo, mga kasama natin. No, basta subaybay lang tayo sa nangyari. Kung ano mangyayari ba, si Marcoleta ba, kakasuhan din ba nila dahil kasama si Bato, nakasama? Alam mo naman gobyerno ngayon eh. Di ba? Napapraning sa bawat kilos ng Duterte, siya sabi nilang Duterte, no? Ganito lang po muna tayo. Paalam sa inyong lahat.